Mga tol, mag-comment kayo ng 1 kung kayo po'y sumasang-ayon na harap-harapang panluloko ito pong ginawa ng OBP sa pondo na ipinagkatiwala po sa kanila. Kaugnay po ito ng confidential funds. Comment 1. Ako po kasi naniniwala na ito po'y hayagang panluloko sa taong bayan. Biruin ninyo, hindi lang pala Mary Grace Piatos ang mga pangalan, isa sa pangalan na ginamit sa pagdinig po kanina sa day 17 ng impeachment trial nitong si Sara Duterte, ito po yung mga pangalang binanggit. Anak ng teteng talaga. Mapapaanak ng teteng ka. Sa balita po ng GMA News, bahagi po ng impeachment trial kanina, ang mga tumanggap po di umano ng mga halagang daang libo, 100,000, 100,000, 250,000, 150,000, 150,000, 100,000 pesos ay ang mga sumusunod na akin pong babasahin respectively. Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit, Suniso P. Belat. Sabi ni Senator Rapi Tulfo, bilat. Anak ng teteng na yan. Talaga nga naman, oh. Saan ka naman nakakita ng mga ganitong pangalan? Aliases, pero dapat yung mga aliases na yan, ang kaakibat niyan, totoong tao. Mukhang hindi nila kayang sabihin kung sino yung mga nasa likod ng Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit, Suniso P. Belat, Confi funds para kina Pagong, Pusa, Belat at iba pa. Sa balita po na ito ng GMA News, ilang pangalan na nakapirma sa mga nakatanggap umano ng confidential funds, ipinakita ng prosekusyon. Ayon kay dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, hindi niya nakita si Colonel Raymond Lachica na nagbigay ng pera kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso P. Belat dahil wala naman daw siya doon. Summary, no? Ng mga nangyari kanina o yung mga ilang mahalagang puntos bago natin panoorin yung mga katanungan na ng mga senator judges. Ito nga po, si Attorney Ligutan sa balita po ng News 5. May utak po ako, Your Honor, tugon ni Gina Acosta. Ito ang tugon ni dating OBP at Davao City Special Disbursing Officer Gina Acosta matapos siyang tanungin ni Private Prosecutor Amando Ligutan kung hindi ba kinakailangan ng common sense para maging SDO. Kinwestiyon kasi ni Ligutan kung bakit pinirmahan ni Acosta ang certification mula kay BP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica kung hindi naman siya nakatitiyak na nagamit sa tama ang confidential funds. Nauna nang inamin ni Acosta na wala siyang personal na kaalaman sa pagpapatupad ng mga aktibidad na pinaglalaanan ng confidential funds dahil wala siya sa ground. Ipinagkatiwala lang daw niya ito kay Colonel Lachica dahil siya ang eksperto sa surveillance at iba pang confidential na aktibidad. Pwede ba yun natiwala lang? SDO ka? Tapos itong nakakabwisit sa totoo lang. Napakarami sa ating mga kababayang Pilipino, mga pasado pa ng civil service examination, board examination, hirap na hirap makapasok sa gobyerno. Ang daming mga kung ano-anong requirements, qualifications. Tapos, meron tayong salary grade 24, pinapasahod natin, kasi tayong lahat ay nagbabayad ng buwis, ang range ng kanyang sinasahod monthly ay hindi bababa sa 90,000 pesos. Tapos ang salitang fiduciary, di niya alam. Mga tol. Tinanong siya ni Senator Lacson Ipinaliwanag pa ni Senator Lacson kung ano yon. SDO. Ang kanyang primary mandate o trabaho ay tungkol sa kaperahan. Tapos yung salitang iyon hindi niya alam. Dito nga po, ayon kay Attorney Ligutan, hindi po ba requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense?
Sabi ni Acosta, anong ibig sabihin, Your Honor? Napakaklaro ng tanong ko. Hindi po ba bilang SDO, at least required na may common sense? May utak po ako, Your Honor. Tak ng teteng na sagot na yan. Pero yung fiduciary, di alam. No? Sa kauna-unahang pagkakataon, nagulat tayong lahat. Sa ika-17 araw ng impeachment trial nitong si Sara Duterte, nagtanong na finally. Mamaya mapapakinggan natin lahat yan. Muli, si Senator Judge Lito Lapid sa balita po ng ABS-CBN News. Sa kauna-unahang interjection ni Senator Judge Lito Lapid, kinompronta niya si Gina Acosta kaugnay ng nagamit na katulad niyang apelyido sa ilang acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. Matatandaang ipinresenta ni Attorney Lorna Capunan ang ilang ARs o acknowledgement receipt na may pangalang Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Dayan Mapo Lapid at John A. Lapid. Tugon ni Acosta kay Colonel Raymond Lachica galing ang mga resibo at nag-relay lang anya siya sa kung anong ibinigay ng security officer. Bakit nyo pinagkatiwalaan si Lachica? Tanong ni Lito Lapid. May nakita ba kayong background niya? Mayroon ba siyang intelligence fund sa office niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Yan po ang tugon ni Acosta. Amaya, yung kabuuan po ng pagtatanong na yan, babalikan natin at re-reactionan po natin. Ilang pang bahagi, syempre, yung pagtatanong naman ni Senator Judge Rapi Tulfo. Naaawa ako sa iyo. My heart goes to you. Pero kulang na lang direct tayong sabihin ni Senator Rapi Tulfo kanina, estupido ka. Sinabi ni Senator Judge Rapi Tulfo na naaawa siya kay dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta dahil naniniwala siyang hindi ito tiwali at wala itong personal na ginlaw sa confidential funds. Ani Tulfo, habang si Acosta ang naharap sa masinsinang pagtatanong sa impeachment trial at posible pang makulong, ang anyay mga taong nakinabang sa confidential funds ay pangisi-ngisi lamang. Wala eh. Either polgay na itong si Gina Acosta o talagang nagpapakatanga po ito out of blind loyalty, kung tawagin, ni Senator Rapi Tulfo. May tahasang puna si Senator Judge Rapi Tulfo kay Gina Acosta tungkol sa anyay di pagkilatis ng dating OBP Special Disbursing Officer sa confidential expenses. You're stupid in the name of blind loyalty. Oh, di ba? Meron pa kasing in the name of blind loyalty. Dapat dinirekta na lang ni Senator Rapi Tulfo. Estupido ka. Ha? Ano po yun? Sabi naman ni Acosta, dili ko maintindihan o hindi niya daw po maintindihan. Anak ng teteng, pag nagkataon ikaw ang makukulong dito, tapos pangisi-ngisi, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, yung mga totoong mga may kinalaman talaga dyan sa paglulustay ng pondo ng bayan. Alam niyo ang posibleng kaharapin nitong si Gina Acosta, mga tol? Plunder or malversation of public funds. Bakit? Ang pinag-uusapan pong halaga dito ay 125 million pesos. Saka yung 612.5 million pesos. Alam naman nating lahat na sa ilalim po ng plunder law, ang halaga na pinag-uusapan ay kung umabot sa 50 million pesos, pwede kang makasuhan ng plunder. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan, pondo ng bayan. Di ba? Pondo ng bayan yan, confidential funds. O, ipagpalagay natin hindi siya makasuhan ng plunder. Mukhang malinaw na meron pong malversation dito. Kasi ang confidential funds dapat gagamitin para doon. Hindi para sa pagbabayad ng impormasyon sa pamamagitan ng mga medisina, libreng sakay o kung ano-ano pang mga pinagagagawa ng OBP. Malversation. At alam nating lahat na sa pakikinig natin sa mga abogado at pagbabasa sa batas, na kapag ka umabot ng 8.8 million pesos ang halaga na pinag-uusapan na pondo ng bayan na minalverse,
no bail recommended din ito. Makukulong itong si Gina Acosta. At wag naman sanang matulad doon sa former SDO ng DepEd na si Pajardo. I do not know kung sila ba'y mag-asawa, pero mag-asawa yata sila, no? Kasi naiyak si Gina Acosta kanina sa totoo lang Yan Sabi sa balita ng Batas PH, I'm sorry, sabi ni Gina Acosta. Former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta became emotional and broke down in tears after Senator Amy Marcos asked about the condition of her husband. Oh, I'm sorry. Husband na nga Hindi ko kasi binasa tong balita. No? Nakita ko lang yung itsura ni Gina Acosta, nag-appear kaagad sa isipan ko, isama ko to sa topic. sorry. Asawa nga, kaya pala iyak siya. No, kanina. Hindi ko masyadong nasundan Kasi Gina Acosta, tapos Pajardo yung apelyido ng isa, kaya akala ko, di sila related. Mag-asawa nga pala. Yan, whom she had visited in Davao City. Ito kasi, naging tanong ito ni Senator Amy Marcos Siyempre, kapanalig, kakasangga ba? Kaya yung simpatya nandun. Sabi ni Amy Marcos, kumusta yung asawa nyo na binisita nyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Ayon kay Amy Marcos. Hindi po maganda. I'm sorry. Tapos naiyak na itong si Gina Acosta. Tapos nakonfirma yan, kinalaunan, nang sabihin sa impeachment court yung katotohanan. No? Former DepEd SDO Edward Pajarda has been hospitalized after suffering a stroke, according to presiding officer Francis Escudero, citing letter from a law firm. Bakit ganun? Pagka makakasuhan, malapit makasuhan, nakasuhan, nagkakasakit. Pero hangad natin ang kagalingan kay Edward Pajarda. No, hindi tayo katulad ng mga Duterte supporter na ipapanalangin na mamatay ka, may mangyaring masama sa'yo. Hindi tayo ganon. Ako, ang dalangin ko para kay Edward Pajarda, gumaling siya kaagad, makasurvive siya, at maipresenta siya bilang witness. Na-discarrel nga yung presentasyon ng witness ng prosecution kasi dapat siya na ang susunod dito. Kaya ngayon, kanina, sa pagtatapos ng impeachment trial, humiling ng subpoena para sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang prosecution, no, na hindi nagustuhan ng depensa. Pero wala namang magagawa kasi unforeseen ito no? Nagka-problema itong si Edward Pajarda, kaya sana siya'y gumaling kaagad. The impeachment court directs Senate Medical and Dental Bureau to examine Pajarda, validate his medical findings with his physicians, and report whether he is fit to testify this week. Kaso lang, ang problema dito, mga tol, kung ito po'y nagkaroon ng stroke at sabi ni Gina Acosta mukhang hindi maganda, baka malala ang kalagayan nito. Pero sana maging maayos pa siya, no? At ito nga po, ilan pa sa mga kaganapan kanina dyan, nagtanong din po si Senate President Senator Judge Sherwin Gatchalian. Bakit buo ang tiwala nyo kay, ang tinutukoy niya, Sir Colonel Raymond Lachica, na hindi niya ibubulsa yung pera? Alam nyo, sagot lang nitong si Acosta kasi, buo daw ang tiwala niya dahil utos ni Sara Duterte. Buo ang tiwala ko kasi unang-una, siya ang gidesignate ni Vice President Sara Duterte na security officer of the Office of the Vice President. Siya din ang aming commanding officer ng Vice Presidential Protection Security Group. Accountability ang pinag-uusapan, pera ng taong bayan, tapos ganun lang kasimple. Dahil dinesignate ni Sara Duterte bilang security officer at commanding officer ng PSG, itong sila Chika. Hindi niya iniisip na what if kung hindi maging matapat sila Chika,
Sino ang mananagot? Siya bilang disbursing officer, di ba mga tol? Ito pa, sa balita din ng Batas PH, bakit binabayaran ng gamot? Tanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Ask Gina Acosta, why informants were being paid with medicines during the 17th day of the trial on Monday? Nakalagay dyan medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot o binibigyan ng reward na gamot ang informer? Nakakapagtaka talaga, di ba mga tol? Saan ka naman nakakita na informer tatanggap ng bayad gamot? Talaga nga naman, baka pwede pa informant, no? Kasi sa pag-aaral namin sa criminology o sa investigation, merong distinction no? Pag sinabing informant saka informer, magkaiba 'yon. No? Ang pinaka keyword doon yung letter sa huli. Pagka informer, reward ang pinag-uusapan. At pera 'yun. Hindi pa pwedeng gamot. Pagka informant, pwedeng mga kusang loob yan, no? Na magbibigay ng impormasyon out of their kung ano man yung motivation po nila. May mga nagagalit, halimbawa, kalaban sa negosyo, o magbibigay ng impormasyon sa ating otoridad. O kaya, yung iba't ibang mga kadahilanan, mga tol. Pero, pag informer ang pinag-uusapan, pera lagi ang usapan dyan. Sinong tanga na informer ang tatanggap ng gamot bilang kabayaran sa kanyang impormasyon na ibibigay. Ngayon, balikan po natin ang kaganapan kanina diyan po sa impeachment trial day 17. At doon na tayo magpunta sa mga tanong ng Senator Judge. At una nga dyan, itong si Senator Kiko Pangilinan. Ay, nawala yung speaker natin, namatay. Yan. Pakinggan natin muli mga tol. Yan. Si Senator Judge Kiko Pangilinan, na bilog ang mata pag nagtatanong. Kuwang-kuwa ba? Bilog na bilog. Nung gaganon talaga yung mata ni Kiko Pangilinan Nanlalaki Kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Yes. Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Hindi, yung pondo ang pinag-usapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement. Tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, Kakabuisit mga tol. SDO pero parang hindi alam ang kanyang trabaho. Pero mo, ganun lang ba kadali? Dapat magkaroon ng partikular na batas makita ito ng mga mambabatas natin na mag-designate talaga ng partikular na kwalifikasyon bilang isang SDO. Pero mo, kaya pala siya naging SDO kasi pinili lang siya. Tapos pinabasa lang sa kanya yung joint circular. Basahin mo yan. Okay na. Ganun lang. Ang pinag-uusapan, pera ng taong bayan. Milyon-milyon. Billions pa nga Yung naging pondo ng confidential funds ni Sara Duterte sa Davao City nung siya'y mayor for 6 years. 2.6 billion pesos ang pinag-uusapan doon. No? Dito sa DepEd, 500 million ang pinag-uusapan. disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o
activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. Yes, siya ang eksperto, pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, values confidential operation, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak? Di ba? Paano mo matitiyak? Paano mo malalaman? Nang teteng na yan, SDO ka. Tapos hanggang doon lang ba matatapos? Porkit nag-comply yung pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte ng mga dokumento, hindi mo nasusuriin kung makatotohanan ba yun o kasinungalingan? Na yung sinabit sa yung affidavit, dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos. Nagsubmit po siya sa akin ng nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer, at siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. Grabe, no? Mga tol. Nakakabuisit yung nadinig natin na to. Porket siya yung tinalaga ni Sara Duterte, ganun kagad ang tiwala mo. Wala nang further verification. Basta sinumitahin ka lang ng mga kung ano-anong resibo at mga pangalan na yan, naniwala ka na kagad. Ikaw rin sa huli, kung ako senator judge dyan, didirektahin ko ito No? Natatakot ka bang makulong, Gina Acosta? Walang nagtanong ng ganun sa kanya No? Kasi siguro ang magiging sagot niya, oo. Alam mo ba, Miss Gina Acosta, na yung ginawa mo paglabag sa batas? Ba? Ang teteng direktahin na, total. Hindi naman pwedeng questionin ng depensa na objection. Walang ganun pagka senator judge ang nagtatanong Total, sina Amy Marcos, Robin Padilla, di lang nagtanong ngayon. At iba pa dyan na mga Duterte supporter senators. Hayaga naman ang pagkampi nila Doon tayo sa katotohanan na pwedeng makulong dito si Gina Acosta at tanungin kung siya ba'y natatakot makulong. No? At alam niya ba yung kanyang maaaring kaharapin sa mga susunod na panahon? So naniwala kayo. Although, partly merong senator judge mamaya na babanggitin yung plunder. Pero hindi direkta No? At mukhang alam naman ni Gina Acosta. Pero mas maganda sana narinig natin sa kanyang bibig. Willing ba siyang makulong? Tapos itong mga tao na ito, pangisi-ngisi lang sa tabi. Samantala sila, kung tutuusin yung dapat managot dito. Pero kung makuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yun. Hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. Okay, so hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin alam Honor. kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Honor. Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, last wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yun, di ba? Alam ko may portion na ganyan, pero di ko makabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor. So, Kung hindi how mo, much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines, Your Honor. magkano ang medicines na Ngayon ang nakikita kong sasabihin na naman ng mga Duterte supporter dito. Nakakatulong naman si Sara Duterte. No, yung gano'n nila iga-gaslight yan kasi may lakbay aral ba yon? O libreng sakay, tapos tulong sa medical o kung ano-ano pa. Pero ang hindi nila nakikita, regardless kung gaano ka-noble ang intention, kung gaano kaganda ang ninanais ni Sara Duterte, mali yung kaparaanan. No? Sana, kung ganyan pala ang gusto ni Sara Duterte, ang hiniling niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi DND. Dapat DSWD. Tama ba mga tol? Yung observation natin na yon, DSWD dapat. Kasi DSWD ang primary agency na gumagawa ng mga bagay na yan. Gusto niya palang makatulong sa pamamagitan ng tulong medisina o lingap sa ating mga kababayang Pilipino. O, tapos OBP o kaya DepEd ang gagawin pa, confidential funds ang gagamitin. Maling-mali yun. punta sa lakbay araw? Hindi ko kabisado ang amount, Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your Honor, sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yun sa fund utilization, Your Honor, na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay araw. Nagtiwala po ako sa Security Officer, Your Honor, kasi siya po ang i-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po. Ang tingin ko naman dito sa witness na to, ano to tingin ko talagang hindi niya hinahangad na gumawa ng mali. Nagamit siya at patuloy na ginagamit. Kaya nga sabi ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Stupid out of blind loyalty. Pero malamang sa malamang, pagka nagpatuloy ka, Gina Acosta, sa ginagawa mo na yan, ikaw ang makukulong. Tapos pangising-ngisi lang yung mga totoong sangkot. Kung ako dito kay Gina Acosta, nalalagay na sa bingit ng kamatayan yung kanyang asawa, magte-tell all na ako dito. Gawin niyo po akong state witness. Sabihin ko po lahat ng nalalaman ko. Pwede yun. Pwede talaga yun, mga tol. Kung maisipan nitong si Gina Acosta na mag-state witness ito, tell all. Siya yung, hindi naman siya most guilty dito. Di ba? Kaya pagka ginawa ni Gina Acosta yun, mai-immune siya from suit kung sakaling tatanggapin ng korte. O di lusot siya, hindi siya makukulong. At ang makukulong posible, yung mga ituturo niya na di umanay gumawa talaga ng mga kabalustagan diyan po sa pondo ng bayan. Po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. No further questions. Thank you, for now. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Ito, si Erwin Tulfo naman ang magtatanong. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor.
nakilala ko lang siya bilang siya po Dami nagagalit sa kanya, no? Napapamura pa yung ilang manonood natin at sinasabihan siyang sinungaling. Pero ako, observation ko mga tol, hindi nagsisinungaling si Gina Acosta. Tama si Senator Rapi Tulfo, stupid siya. No? Tanga. Hindi ako naniniwalang nagsisinungaling ito. Kung ano yung sinasabi nito, totoo. Sa paniniwala ko lang, aking po yun, ha? Totoo na si Raymond La Chica ang lahat kumilos sa confidential funds. Kaya wala siyang alam. Bakit nagkaganon? Kasi stupid nga. Out of blind loyalty, sabi ni Senator Rapi Tulfo. Kung ano lang yung sabihin sa kanya ni Sara Duterte, gagawin niya nang hindi na nag-iisip. po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod ang iyang opisina. Tapos ako doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, Kailan sa po admin kayo- office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun, Your Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Totoong tao, pero hindi totoong pangalan. Hindi ka naglakas ng loob na tanongin kay Colonel La Chica kung ano yung katotohanan sa likod niyan. Kasi, huwag kang magtatanong, confidential funds ito. Oh. Dahil stupid, hindi na nagtanong. Kaya ako mga tol, mawalang galang na sa mga nagagalit sa kanya, hindi talaga ako naniniwalang sinungaling si Gina Acosta dito. Nagsasabi ito ng totoo, kaso lang tanga. No? Tanga out of blind loyalty. Inuulit-ulit natin yan. Ayon kay Senator Rapi Tulfo. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Marami pang mga katanungan ng Senator Judge dito mga tol. At yung sagot na yan ni Gina Acosta, i-correct yan later on sa second round nitong si Senator Erwin Tulfo. Mali siya, no? Pero makatinalala muna ni Top 1 kaya pansamantala na muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Sa August 31, ang raffle natin mga tol, alas 8 ng gabi. Mamimigay po si Top 1 ng 5 polo shirt, yung black, at saka 20,000 pesos, 500 pesos each sa mga mananalo. Bye for now mga tol.